Nag-start ako ng doon, 1992 yata. So, syempre, medyo mahirap yung adjustment, no? Pero eventually naman, nagkaroon ako ng mga kaibigan na nakilala ko para maging mas enjoyable na yung stay sa BSU. And then, nung kuhanan na ng major, lahat ng nakikita kong yung sa major subjects ng BSE noon, parang lahat ang haba-haba ng pila. Tapos ang pinakamaiksi doon yung BSE Biology. Kaya doon ako pumila, kaya yun yung naging major ko. Dahil nga actually ang aking pangarap is maging doktor. Ang pinakamasayang part ng college life ko sa BSU is nung sa majorship na, dahil masaya yung lahat kasi applicable sa lahat ng majors namin applicable in real life, di ba? And then karamihan kasi may mga field, may mga laboratory. Yun. And then, ang isang masayang part doon, naging president din ako ng Bios-Logos Society. Siguro, sabi ko, parang hindi naman ako into academics talaga na, di ba, sabi ko nga, 225, 2.5 lang yun, di ba? Pero parang sa leadership na siguro, dahil parang noon pa, parang nakikita kong may command pag ako na yung nagsabi sa group, parang sumusunod naman sila. Parang hindi ko lang kung takot sila. Mayroon ngang part na nagalit ako o dahil nung time na sa major namin is may group work. Tapos ayaw nila akong kagrupo. Tapos tinatanong ko kay sir kung ba't ayaw nila akong kagrupo. Eh sabi, yan kasi si Grace masyadong perfectionist kaya ayaw namin siyang kagrupo. Parang gano'n. Pero masaya po. Una, naging secretary muna ako ng Bios-Logos, tapos naging president. Parang kami yung nag-start. Ang sinusundan namin, yung nag-iisa lang basta nag-iisa lang siya noon, siya yung president namin. Tapos sumunod kami na yung nag-handle. Kuya Ricky yata? Pulilin. Ayun, si Kuya Ricky, opo. Unang-una, parang disiplinado kasi tayo doon Kaya sa leadership kasi very important yung mayroon tayong discipline. And then yung integrity, yung mga natin. Parang lahat yun na-develop doon kasi nga yung mga naging prof namin. Parang walk the talk, ganun. Pag sinabing bawal malate, andun talaga sila. Tapos pag sinabing ito yung deadline, wala silang pakialam kung anong rason mo, talagang wala ka ng grade. Parang more on discipline yata. Nadala ko. Kahit nung nagturo na ako sa Panan National, actually second employment ko lang ito Ang first ko for 22 years, Panan National High School. Parang yun, dala-dala ko kung anong pagkadisiplina sa amin sa BSU. Kasi sa BSU, ang daming organizations di ba katulad na lang sa amin sa CTE, mayroon yung Future Educator Society. So, tapos ang dami pang iba pang organizations. Parang innate na sa BSU yung i-develop yung mga students into leadership. Ang nasa isip ko is after graduation, I must take the exam first, then pass, bago ako mag-a-apply. So, ang ginawa ko, nag-enroll muna ako ng 1 month siguro sa SLU for review. And then August kasi yung exam, so nag-take muna ako ng exam ng August. And then, after the exam ng LET, nag-exam ako ng Civil Service Prof. Tapos, while waiting, ang magulang ko kasi nasa na sila noon. Ako Mines, in Santa Cruz. So, umuwi muna ako habang inaantay yung result. And then, of course, ang nasa isip ko, pagka pumasa, babalik ako sa Baguio. Siyempre, mas prefer ko doon lahat. Sino naman ang hindi mas gugustuhin sa malamig, di ba? At saka doon yung environment mong kinalakhan mo. So, yun yung balak ko. Hindi sumagi sa isip ko na dito ako madidistino, dito ako magkakatrabaho. Eventually, nung pag-uwi ko, na-meet ko yung supervisor, education supervisor ng science, dito sa Zambales. Sabi niya, anong ginagawa mo ngayon dito? Wala ma'am, inaantay ko lang po yung result ng board exam. Kung pumasa po, babalik din po ako kako. Tapos sabi niya, bakit ka pa pupunta doon? Yung major mo, kailangan namin dito. Sabi niya, at saka pag bumalik ka doon, mas marami kang kakompetensya. So what I did, bumalik ako. 1998 na ng January ako bumalik. 3 araw lang nila akong pinayos ng papel. Tapos permanent position na agad. Ang unang tanong nga sa akin is, alam mo ba kung saan ang Panan?
Eh, hindi po, pero madali lang naman po akong maghanap. So, yun na. 22 years ko sa Panan National High School. So, actually, yung unang teaching ko, mahirap kasi idealistic ka kapag bagong graduate ka eh. Tapos, feeling mo ang galing mo din, no? Kasi nga, magagaling yung mga naging prof mo dati. So, ang taas din ng standard natin kapag, hindi ko po alam sa inyo, pero ganun po ako nung kagagraduate ko, ang taas ng standard. Parang, hindi kami nagkakaintindihan ng mga ano ko, and then hanggang patawag pa ako ng principal. Kasi anong nangyari, ba't bagsak lahat yung sa klase mo? Ganon eh, sabi sa akin eh, tignan mo ma'am, baka naman pwedeng ibaba ko ng konti nga daw yung standard. Kung marunong siyang humawak ng test tube, baka naman pwedeng may grade na yun, sabi niya. Kasi basta, yun nga po, dala-dala ko talaga kung paano tayo tinreat sa BSU. Kasi mula hindi naman po sa pagyayabang nung nandyan na ako na hinawakan ko yung sa science, nagtatap kami sa National Achievement Test, uso pa kasi yun. Pero syempre nire-review ko naman sila, hindi naman yung sinabak ko sila agad sa exam na walang review. Syempre, nire-review ko din sila. Dahil alam ko naman na pag sasabak ka sa exam hindi nag-review, unless extraordinary yung galing. Kaya nagtatap kami, tapos na-awardan din tayo noon ng Outstanding Science Teacher in Secondary Science, mga ganun. Ilang beses din tayong Outstanding Teacher dahil nga ginawa na rin natin yung best kung ano nga yung, kung paano tayo hinone ng BSU para maging best, dala-dala natin.